Evening na po. Good evening mga idol. Dito na naman ako at dyan na naman kayo. Magandang hapon po. Ngayon po ay araw ng linggo. Pizza uno po. Unang araw po ng araw ng mga puso. February 1. Ang saya po. Ang saya, no? Ang ibanghilyo po natin ngayon ay patungkol po sa pagsisermon, no? Pagsisermon. No, ang Diyos ay nagsisermon din, no? Diba? Parang katulad ng mga pari, no, nagsisermon, no, pagka may misa, yan, no. Tingnan po natin yung ito po kasing ibanghilyo nito ay mababasa po natin ito sa Mateo 5 versikulo 1 hanggang 12. Yan, no. Ang sermon po sa bundok. Si Jesus ay pumunta ng bundok. Yan. Pero may pangalawang bahagi po, no, doon sa verse 1 hanggang verse 12, no. Ang ikalawang bahagi po ay ang mga pinagpala, no, kasi doon sa kanyang sermon, sa kanyang pangangaral, panahon ito ng pangangaral ni Jesus, no, sa pangkaraniwang panahon ito ng kanyang pangangaral. Siya nga po ay nangaral. Nabanggit niya dito yung mga pinagpala. Sino ba ang mga pinagpala? Pinagpapala ng Diyos. Pinagpapala ng Diyos. Kung naranasan mo na, nalaitin ka ng dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, masasabi mong ikaw ay pinagpala na. Nung dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, ay mayroon ng mga paglait sa iyo, no? Kaya sa bandang huli sabi niya, alalahanin ninyo na ang mga nauna sa inyo ay nilait din, no? Nilait din, no? Ibig sabihin, pinangaralan niya ang kanyang mga nagat na mapaalad kayo kapag kayo ay nilalait ng dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, no? Dahil ito'y sa kanyang pangangaral, kasi mararanasan din niya, no, kung paano siyang nilait, paano siyang tinuring na makasalanan, kaya siya naipako sa krus, di ba? No, kaya kung nilait ka din, no, kung nilait ka din ng iyong kapwa nang dahil yan sa iyong pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay isa ka na sa mga pinagpala, no? Pinagpala, no, kasi sabi nila, no, punta na naman tayo sa politikahan. Punta na naman tayo sa politikahan. Malayo pa yung sinasabi nila, malayo pa ang 2028, pero sinisikap na natin na ipaunawa, no, sa ating mga kapatid, no, magiging mapalad ka na kung nilalait ka tulad nito. Ano ba ang sabi dito? Lugaw, lutang, bubo, kaya ayun, no, pero pinagpala ito dahil wala itong nakaw, wala itong confidential fund. Siguradong pinagpala ito ng Diyos dahil hindi yan magnanakaw, walang confidential fund, at nilalait din yan lugaw, lutang, bubo, no? Kaya nga tinalo ng Uniteam. Diba? Tinalo ito ng Uniteam kasi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi magnanakaw, walang confidential fund. Inuulit-ulit natin yan, no? Magaling na leader, no, pero hindi lait, no, nang dahil sa pagsunod din niya sa kalooban ng Diyos, hindi kinakailangan ng confidential fund, no? Diba? No, para katulad din ng kay Jesus. Mas itinuring na makasalanan si Jesus kaya siya naipako sa krus kaysa kay Barrabas. Diba? Si Barrabas na totoong magnanakaw, pinalaya, no? Pinalaya, ipako siya sa krus. Malapit na ang mahal na araw, no? Malapit na ang Pasko ng muling pagkabuhay. Natapos na yung Pasko ng pagsilang, papunta na naman tayo sa Pasko ng muling pagkabuhay. Yun mga idol. Yun, no, kaya dito sa ibanghilyo na ito ay pangangaral ito ni Jesus, no, sa kanyang mga alagad na kayo'y mga mapalad kapag kayo'y nilalait, kayo'y kinukutya ng dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pagsunod sa tama. Ako'y naranasan ko yan, no, bilang isang leader ng pamilya ng Kristiyano. Mayroong mga paglait. Mayroong mga paglait. Kaya masasabi ko din
na ako'y pinagpala dahil nagpatuloy ako sa aking paglilingkod ng mayroong paninindigan. May paninindigan, no? Kasi ang aming patron ay Santo Niño, no? Iniuwi namin ang piyesta o pagpaparangal sa patron ng banal na misa na lamang. Pinakamataas na gawain ng pagpaparangal sa patron. Misa lang. Misa, hindi lang yan kasi napakataas niyan. Misa. Pagkatapos ng misa, kainan, mga palaro, yan, tinanggal namin ang mga sayawan, tinanggal namin ang mga may sabungan pa dati pag nagpapiesta, pag nagparangal, sabi nilang nagpaparangal sa patron, mayroon pa yung mga tawag dito, mga piryahan yan. Tinayuan ko yan bilang isang Katoliko at naniniwala sa kalooban ng Diyos at hinubog, no, ng salita ng Diyos. Kaya tinindigan ko ang pagpaparangal sa patron ay wala nang kahit na ano pang gawain kundi ang banal na misa lamang. Diba? No, kasi naranasan ko na bakit nagtataka ako, bakit mas maraming tao doon sa sabungan, maraming tao doon sa piryahan, mas maraming tao doon sa kung saan ang may sayawan. Pero pagka banal na misa na, pagpaparangal sa patron, kukunti lang tao. No? Kaya yun, natuto ako na ang totoong pagpaparangal sa patron ay walang ano pang iba pang mga gawain, kundi ang pinakamataas na ay ang banal na misa. Yan. Kaya napagbintangan din kami na tumatayo kami ng ibang relihiyon. Di ba? Yung mga kapitan nga naman, mga kagawad na yan ay talagang mga Katoliko yan. Tapos sasabihin ko daw na bakit tinatanggal ko na ang mga sayawan na yan. Tinatanggal ko. No, hindi ako nagtanggal, kundi ang pananampalataya. Sabi ng Panginoon, huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. No, kaya pala, ang gaan lang naman yung kasi ang layunin ng pagpapista, pagpaparangal sa patron ay kaya may mga ganung gawain ay para maipagawa ang chapel. Maipagawa dahil tumutulo na, bubong ay kugon, mga kahoy, mga kawayan lang, bilugin. No? Ang hirap naman namin maipatayo. Samantalang yun ang layunin namin. Kaya kami magpapapiesta, pagpaparangal sa patron. Wala din. No, pero nung nanindigan na kami na banal na misa lang ha, hindi lang. Kundi pinakamataas yan na gawain ng pagpaparangal sa patron. Pagpaparangal sa patron. No? Kaya misa, banal na misa ang pinakamataas sa lahat. Pagkatapos ng banal na misa, kainan, may mga laro sa mga bata, okay na. Bakit? Naging magaan naman. Kung babalikan ko at titingnan ko yung chapel namin yun, ayos naman, maganda naman. Nadaanan naman namin na ganong pagtindig, pagtayo sa tama. No, pero yun, naging maayos ang aming chapel. No, dahil sa aming pananampalataya na pagpaparangal sa aming Patrong Santo Niño, maganda na yung chapel namin. Hindi naman ano, pero ibig sabihin ay bato na din, no? Matibay na rin at maayos ang aming chapel, no? Kaysa sa dati parang hirap na hirap kami magpapatayo, pero no? Kaya mapalad pa rin dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan. No? Marami kaming karanasan tungkol dyan. No? Na banal na misa ang pinaka-the best na pagpaparangal sa ating patron. Sa mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mas natutuwa ang ating patron kapag marami tayo sa banal na misa kaysa sa doon sa sabungan, kaysa sa doon sa peryahan, kaysa sa doon sa mga sayawan. Yan. Bye-bye. Bye-bye ng mga kapatid. Ganyan ang pagpapatutuo, no, sa Diyos na tayo totoong sumasampalataya sa Diyos. Yan. Hindi tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan. Akala nila sinasamba natin kapag inilalaban natin ito. No? Kaya natin ito nilalaban dahil ito ay sumusunod din sa kalooban ng Diyos. Sumusunod sa kalooban ng Diyos. Walang ninanakaw. Walang kumapidensiyal pa. The best ito. Mga kakamping. Bye-bye.